Good morning, fam. Maayong buntag, maayong adlaw sa tanan. So, still medyo hindi pa rin nakaka-recover si mommy and daddy about what happened to Kuya Davon yesterday. Pero ayun nga, napag-usapan nga namin ni mommy na thankfully, yun lang yung nangyari sa kanya. Diba? Yun ang silver lining doon. Wala na kaming pwedeng maisip kung hindi. Bata yun, may chance talagang madisgrasya and all. So, right now here in Calgary nga pala, medyo umiinit na ng konti. The early March na fam. So, hopefully magtuloy-tuloy na. Pero I still expect na at least merong mga isang beses pa siguro fam na malupit na weather dito. So, nagluluto lang si daddy ng breakfast and fried egg and longganisa. Ayan, si Kuya Davon ay gising na rin. He's feeling better. Hindi naman siya nagkalagnat pero i-monitor namin. Definitely today hindi siya papasok ng school. And there you go fam. So let's just see kung ano ang mangyayari today as well as kung ano ang mararamdaman ni Kuya. Kasi pag nagkalagnat siya, we need to really look after him very closely. So, si mommy din nag-leave na. Ako naman, since work from home lang, andito lang ako sa bahay. But, yeah. So, thanks again for watching and dun sa mga nagpadala ng care sa aking anak. Salamat ulit. So, samahan niyo ulit kami for today. Ayan ang aking baby boy. Good morning! Morning. Ayan, may bubu, may awi ang Kuya Davon. But it's okay, you're brave? Opo. Okay. May fever, ikaw wala? Hindi. Wala. Okay, so sige. Observe natin siya fam for today. Kasama lang niya si mommy and si daddy din. So kain lang kami ng breakfast ni Kuya Davon. Nahatid ko na ang aming baby Lian. And of course, Kuya is staying with Mommy today. So he's doing good naman so far. Hindi siya nagka-fever last night. Thank you po, Lord. Kasi ino-observe ko pa rin siya the whole night kagabi kasi baka lagnatin or mag-vomit siya or kung ano pang pwedeng maging effect ng nangyari kahapon. So, hindi naman namin alam kung gaano kalakas yung impact and kung naapektuhan din yung ulo niya or what. So far naman hindi. Thank you, Lord. Kasi mukha namang normal si Kuya. Nag-play siya, energetic siya. So, observe ko pa rin siya the whole day and we'll see kung pwede ko na siyang papasukin bukas. Kasi nag-email ako dun sa school din na observe ko siya today and we'll see kung bukas papapasukin ko na siya. And Mommy, could I have some meds? you don't need meds, baby. You just need to heal your scars there. So, we'll see. Siyempre, doktora din yung mother-in-law ko tsaka sister-in-law ko. So, they check si Davon. May mga recommended silang gawin namin kay Kuya. So, gagawin namin din naman yun para mas mabilis ang healing and process ng scars ni Kuya. Sobrang nakakalungkot talaga pa kasi meron na siya ditong scars.
I know bata pa si David and we're praying na maaalis pa yung scars niya sa mukha niya. We'll try our best para hindi siya mag-mark talaga. And ayan, so dito lang kami maghapon. Off naman ako. Hi fam! And we're out! So nabanggit ko naman sa inyo. Ang mother-in-law at ang sister-in-law ko ay doktor. So meron silang nirekomenda na we need to buy parang strip something para sa additional para mag-close yung wound ni Davon kasi pinictura namin yung stitches ni Davon. They are not satisfied with it kasi syempre They're not happy with it. doktor sila, so medyo sila, sensitibo sa mga ganun. Pero hindi naman namin din ma-blame kasi nga sa sobrang dami din naman ng patients kahapon. Pero siguro nagmadali na or yun yung normal nila. Pero dahil nga bata si Davon, so parang ang sinabi ng mami is sana daw hindi hinigpitan, sana yung light lang kasi bata pa nga. So well, may nirecommend sila sa amin na bumili kami ng strip kasi hindi Suwabe ang pagkakagawa. oo, tapos yung end nung wound hindi din natahi. So 3 stitches siya, pero sabi nila mami dapat 5 yan para yung end to end din kasi parang gitna lang na 3 yung na na stitch. So ayun, kami na lang ang mag-a-adjust. So sinabi nila mami na bumili kami ng parang wound strips para dun sa end of nung wound nila. Parang sabi pa nga nila kung pwede pumunta kami sa plastic surgeon para pa-repair yung stitches kasi nga masyadong mahigpit. Kaso Basta yung reaction ng mami ko, fam, nung nakita niya yung stitch ay, hala, bakit ganyan ang pagkakatahi? Dapat mas better ang pagkakatahi dyan kasi nasa face and everything else. So alam niyo naman sa atin, fam, pagka ganun na mga face, kita, sobrang iniingatan talaga natin. sensitive masyado. Lahat talaga ng pwedeng gawin para smooth siya, para hindi siya masyadong obvious, para hindi siya masyadong halata na may sugat dati, gagawin at gagawin mo. So ganun ang standards ni na mami ko and ang sister. So well, syempre dito basta siguro mas stitch lang, di naman siya emergency. All, diba? So yeah, iba-ibang preference. But of course, the preference of my mom is what we would follow. And eto, pupunta nga tayo dito para kumuha ng strip at to better yung wound ni Kuya. Kasi hanap kami sa pharmacy, may sinadya sila mami na bilhin namin. And how to do it. Sinadin sa amin yung step by step. So, gagawin namin yun ngayon. Yeah. Kasi ang sabi ni mami, may certain days lang na Parang 3 to 5 days lang yung gap. gap. Para After nun, wala ka ma-heal. nang pwedeng magagawa kasi nag-heal na yung sugat. So, ganun siya. Ayan. So, punta na si mami doon. Okay, so let's go. Lapit lang to sa bahay. Ayan. IDA Pharmacy. So, hopefully meron sila ditong strip na hinahanap namin. Yan, fam. So, pasok na tayo. Ayan, yeah. Sorry. Akala ko. Okay, pasok na tayo. Ayan, fam. So, wala dito sa pharmacy na to. So, punta tayo dun sa kapila naman na pharmacy. I think sa Shallow kami pupunta. May malaking section sila ng pharmacy. So, okay. Medyo mahirap pala to hanapin. Okay. Black eyes. Ayan, fam. Oh. Yan ang face ni Kuya namin. Kawawa. Are you kawawa? And also brave. And also brave, of course. Kawawa at the same time brave. Great. Okay, fam. Dito naman kami sa Shallow. Let's see kung andito yung hinahanap ni Mommy. Or pinapahanap pala ng aking mommy kay Mommy.
Okay, ito na yung pharmacy section nila pa. So let's just ask directly kung nandito yung strip na pinapahanap ng mommy ko. At para maayos pa ni mommy ang wound ni Kuya Davon. Okay. Yeah, let's just ask directly. Sa bandage, ano daw Okay. Sensitive skin liquid bandage. Flexible seal for hard to cover Nakita ko yung places. sa shoppers. Parang hindi ito. Yeah. It should be yung nahihila-hila, love. Advanced healing, waterproof. Ano to? Hindi ito yun. Ayan, fam. Nakita na namin. Steri strip. Holds tight while your cut heals. There you go. 18. Ayan. Okay. Pwede yan? Okidoki. Maliit? Hindi. Puputulin mo na lang siya ng half. Ito. Ah, okay. Ayan. Alright. So, may nakita na tayo. Okay. Hanap mo na si mami ng mas maliit, fam. Ayan, fam. So, hindi namin binili kasi parang ang laki niya. So, mali naman yung size. Tapos, maliit lang talaga yung kailangan namin for day 1. So, punta naman kami ng Walmart. Pharmacy naman ngayon. Or kung grocery ba nila. Hanap tayo dun. Okay, another big pharmacy. Check naman tayo dito sa Walmart, fam. Hopefully meron dito. Yeah, first time din natin mag-Walmart. Last nating Walmart sa Richmond pa. Okay, dito na kami pa. Okay. Walmart Super Center. Ayan ang aking kuya na may battle scar. Ayan, fam, biglang napalaro na si mami at si kuya. Nag Mario Kart bigla dito. Go, kuya! 10. Yeah. Yeah, panalo. Alrighty. Okay, let's go na, kuya. Ayun, fam. So, additional work papunta dito. Pero, wala pa rin. Wala kaming makitang tape for kuya. So, baka mag-order na lang si mami sa Amazon. Ang layo na ng din-drive namin, fam. Nasa kabilang side na kami ng airport. So, uuwi na kami ngayon. And hopefully, pwede pang pa-deliver and umabot yung tape for kuya para maayos ni mami bukas. So, kulang kasi talaga ng stitch daw. So, at least yung tape, dalawang tape sa dulo-dulo para maging much better yung yung sugat, walang buka. So, uwi na tayo and drive lang pa uwi. Okay, so nakapag-work ng konti si Daddy. And eto nga pala, fam, bumalik kami dun sa Shallow para bilhin na lang din to. Steri strip kasi yun talagang recommended ni Mommy and ni Sister. So, ito ng paraan kung paano madikit yung ina-explain nga ni Mommy, fam, yung dulo-dulo ng wound ni Davon. So, okay. So, ayan, fam. Yung mag-ina ay magkukumpuni lang ng wound ni Davon and ako naman lunchtime, 3 p.m. na nga eh. So, sobrang busy talaga. But then, okay. So, we'll see you later. There you go. So, gabi na. Actually, napatulog ko na sina Mami, si Davon, and si Lianica. So, early ko sila pinatulog kasi papasok na rin si Kuya Davon tomorrow. So, kahit na ang laki nung bandage niya dito, sinabihan ko na lang siya na ingatan. And he needs to really take care of himself and also his friends.
That's what I always tell him. Disgrasya talaga, wala talaga tayong magagawa. So si Mommy nga, parang di siya nakakatulog. Sobrang pagod na. And then the next day, papasok pa. And of course, nag-worry siya sa anak niya rin. So it was really an accident. Tinanong ko din naman yung mga teachers and actually si Kuya Davon din. Wala namang at fault na iba. Kung hindi, aksidente talaga. So, for the next couple of days, ayun, dinidressing lang ni Mommy. Iniingatan lang namin yung sugat niya. And ayun, so thank you sa lahat ng mga nag-message, sa lahat ng mga nag-care, and of course to my mom and to my sister. Thanks for the advice, and also to my brothers na sobrang worried din sila. Kasi nga, lalo na sa mukha. So, minsan nga nakakatawa na lang, fam, kasi yung wound, alam mong gagaling talaga for sure. Pero yung after kasi, so, the next na ang sinasabi ng mga tao is, okay bro, so, sige, gawan nyo na lang ng bilhan nyo na lang ng mga ointment, bilhan nyo na lang ng mga sebo de macho, bilhan nyo na lang ng mga remedy para sa peklat. Kasi ayun nga fam, laki talaga ng sugat dito at malalim. So kawawa talaga si Kuya. But anyway, at least bata pa siya. Siguro naman magfe-fade talaga yung sugat, or kung meron man, at least konti na lang. So ayun. I couldn't say more about what happened because it was really an accident. Again, we just thank the Lord for the protection still, na yun lang, walang concussion, hindi tinamaan yung mata niya ng eyes, at iba pang damage sa mukha. So at least yun lang yung nangyari. So thanks sa pagsama sa amin for the last couple of days sa panonood. We would still record some clips and videos of us taking care of Kuya Davon. Yeah, fam. So thanks again for watching, and I'll see you guys on the next video. Hang loose.